Sa pag-ikot po namin sa abiso po ng ating mahal na Mayor, si Tina Iday Castañeda, kami po ay nag-ikot sa ating mga different high-risk areas, mga flooded, lalong-lalo na sa ating mga malapit sa karagatan, baybaying dagat ng Lingayen at Lingayen Gulf. Kasi may mga areas po pa tayo na yung mga tao is naliligo pa, and may abiso din ang pag-asa for our gale warning na 2.8 meters up sa ating mga baybaying dagat. So kami po ay nag-abiso sa ating mga fisher folks, sa ating mga kababayan na naliligo pa sa dagat po. Kamusta pa pala ang monitoring nyo dyan sa may Lingayen Beach, sir? May pinatupad na po ba na no swimming policy in relation pa rin po dito po sa possible effect ng Super Typhoon Nando sa ating lalawigan? Actually, kabombo Justin, kapag naglabas naman ang ating pag-asa ng gale warning or naka-signal number 1 tayo, kami po ay naka-alert na po dyan. Hindi na po tayo nagpapaswimming. Linabisuhan natin yung ating mga fisher folks, mga fishermen, na kailangan hindi na po bumalaot, lalo na yung mga bangka, maliliit na bangka po natin. Sir, sa ngayon, kamusta yung monitoring nyo, especially sa mga low-lying barangays po dyan? Ano yung mga particular po ng mga barangay na masasabi natin, no, na madalas na makaranas po ng pagbaha kapag ganito pong nararanasan po natin, yung mahaba-haba pong pagulan kasi kagabi, dyan sa atin, sa bayan ng Lingayen, naranasan natin yung halos walang tigil po na pag-ulan na Sir Jason. Actually, may mga ilang-ilan pa na mga baha na area dito sa Lingayen. Nakamonitor din tayo sa ating uh, Emergency Operations Center. Meron tayong monitoring dito. May mga different CCTVs tayo na tinitignan ng mga areas na baha na ngayon caused by rainfall and syempre sa pagtaas ng tubig sa ilog. May mga areas tayo dito sa Manibok, hindi po nawawalan ng tubig yan sa may housing area sa Villa Manibok. And nakamonitor din tayo sa mga malalapit po sa dagat and sa mga malapit po sa ilog. Lalong-lalo na dyan sa mga Quezon North, dito sa area ng Libsong East, Poblacion, Manibok. So yung mga tinitignan po natin. Pero as of now, medyo mababa po pa yung tubig. Sir Jason, given by the information from Pag-asa sa magiging epekto po ng Super Typhoon Nando dito po sa ating province bilang kabilang po sa isinailalim na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Sir Jason, nakikita niyo ba na magpapatupad ng preemptive evacuation ang ating bayan, especially doon po sa mga tukoy na mga lugar na madalas nga po na makaranas ng biglaang pagtaas po ng tubig kapag nakakaranas po tayo ng mga sunod-sunod po na pag-ulan? Actually, nag-abiso na rin kami sa mga high-risk areas natin. Sinabihan na yung mga different barangays. Actually, bagyong Mirasol pa lang naglabas na po ang ating mayor ng executive order on the implementation ng ating activation po ng ating DDRRMC, the MDRMC Council. Lalong-lalo ngayon na may bagyo, malakas na bagyo tayo, yung Nando. Upon our monitoring naman, naka-yellow warning tayo sa rainfall ngayon, bukas hanggang Miyerkules. So, nasabihan natin yung mga barangay, yung mga kababayan po natin, na just in case medyo tumataas ang tubig, pwede silang tumawag po sa amin sa Lingayen or sa kanilang barangay para sila po ay tulungan. Magkaroon po tayo ng preemptive evacuation. Sir Kimpi, baka pwede nating mabigyan po ng paalala, information ito pong ating mga kababayan doon sa mga evacuation centers na pwede po nilang puntahan para kung nais po nila na lumikas, mailikas po nila yung kanilang mga sarili, Sir Jason. Opo, ang Local Disaster Risk Reduction Management Office, together with our municipal mayor, si Tina Iday Castañeda, our head, Sir Clark Mamoril, ay nakahanda po anytime po. Kami po ay naka-red alert, 24/7 po yan. Tumawag lang po kayo sa number po namin or sa social media po ng LGU Lingayen. Ang number po namin is 0919-099-2230. Kami po ay nakahanda na umantabay sa inyo sa mga sakunang ganito, and agaran po kayo tumawag po sa amin. Anything, kahit hindi po bagyo, kahit hindi po wala pong ulan, disgrasya, or anuman ang magpaglilingkod ng LGU Lingayen sa inyo,
yun, kontakin niyo po lang yung number. Mag-message lang po kayo sa amin. Mhm. Sir Jason, ano ba yung mga usual no na mga hamon na kinakaharap po ng LDRRMO Lingayen kapag ganito pong sumasapit na nakakaranas po tayo ng bagyo at nagkakaroon po kayo ng pagkakaroon o pagsasagawa po ng paglilikas sa mga residente po natin diyan? Ang hamon naman sa atin, Kabombo Justin, is yung mga tao na Mhm. medyo ayaw nilang lumikas, Mm. papaligas na lang kasagsagan ng bagyo, yun, or mataas ng tubig, baha. Yun po yung hamon din sa amin. But ang ginagawa din po natin, nakikoordinate tayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno or sa iba't ibang departamento like PNP, BFP, and other department para higayatin yung mga tao na mag-preemptive evacuate.